Kagibugangan ko in Psalm chapter 63, verse 8, nga nagasiling, nagapalapit ako sa imo, kag kinauyatan mo ako, agud hindi ako maano. So, ang ikuha ko dira nga word, amo ang sa katapusan nga bahin, nga nagasiling, you uphold me. Pag kinauyatan mo ako, kung sili ka, hindi ka nakita kung ang word nga hindi ka maano. O kung hindi ako maano. Wala si may matabo nga malain sa ako. Ang atong topic na kapapagtungan silingaga na gasiling, the son resolving to seek his God. The son resolving to seek his God. Nantawa na ito, dali ako mag-focus sa sini nga apat ka mga palamangkutanon nga nagasiling. Sakto na ito ini sa sini nga mga palamangkutanon. Una, how. Ikaduha, when. Ikatatlo, when. Kag ikaapat, why. How, where, when, and why. Magsilingon, how should we seek God? Where should we seek Him? When should we seek Him? And why should we seek Him? So, there is a law. May yara sa pagsulundan. May yara sa kaman. Nga nagasiling, seek first His kingdom and His righteousness. Upon sa law, there is a promise. And the promise is, and all these things shall be added unto you. So, paano naton ma-resolve ini nga mabutang sa atong kabuhi? Okay, masilin kita nga seek ye first the kingdom of God. So, paano ba lang naton pangitaon ang Ginoo nga ma-avail naton ang iyang promise? So, how should we seek God? Kapag ba kita mangita sa aton nga Ginoo, paano naton siya pangitaon? Kung kisag gani, kung may pangitaon kita nga butang, kung kisag gaugtas kita, ikadugay naton makita. Kasi kita, diri ka man lang tugin butang, nung ako ang tipara, diri man lang tugin butang, tapos di naton makita, kaya naman lang galing sa aton mga mata. Kisa gusto dayon naton nga makita. Kisa nagkadulahan kita sa pasensya kung mangita kita sa isa ka butang. Hindi ba lang kung mangita kita sa isa ka butang, gabalik kita sa puno? Di ba, no? Masili kita, doon rin malang kutunag ka to. Ginarikol na naton anong oras kita nagkatubira, kagabutan naton ng ina nga bagay. Ginarikol naton kung saan naton ato nabutang, kag kundiing dampi naton nabutang. So kapangita kita sa puno, kapangita kita ang aton pangunahuna nagatrabaho that we can seek sa mga butang na kung sabihin luyag na kita. So how should we seek God? Paano natin siya pangitaon? Number one, we have to seek Him intelligently. Pangitaon natin siya intelligently. Ang Diyos naghatag sa aton sang kaalam. Wala sing iba naging pangayo si King Solomon, amo ang kaalam. Wala siya nangayo sa manggad. Wala siya nangayo sa ginarian. Wala siya nangayo sa kung ano nga buta. But he asked for wisdom. Tag ang kaalam nga to, amo to ang naghatag sa singgahom. In the book of Proverbs, dira nagasiling kadamo ka sa ginambal,
sa hulubaton nga nagasiling we have to trade wisdom for things for gold like a merchant. Aton i-trade, aton pagkabuluran, ang kaanam, isang bulawan, ang kaalam, mas mahal pa sa bulawan, mas tamis pa sa dugos. That is why, ang Bible, the book of Proverbs, handumon natin ang kaalam. Kay paagi sa kaalam, just like sa kay King Solomon, amo itong naghatag sa singkahon. Gani, amo ina ka-importante ang kaalam. So, we should seek God intelligently, with wisdom. And kadua, how should we seek God? So we have to seek God earnestly. Ano ba sabihin kita earnestly? Inang ginapangita, ginimosing maitit. Pasiling ka, dili ko man lang ito gilbutan. Kung nga wala din. No? Kung isa mangita ko, kasi ko wala man din. No? Si Sister Lee, may taga na sa imo mata, no? Sa arap na lang galit. Isa kaya galit na mo, no? Galit na bala. Wala ka sa pasensya. Pero kung mas nagita earnestly, pangitaon mo giday dayon. In the Old Testament, ay sining nila, pangita ang Diyos, santang makita mo pa siya, tawag siya, santang makabati pa siya. Amo na ka-importante ang pagpangita sa Diyos sa mga isalingon. But because, tungod sa ilang kinaiya, ang Ginoo bisan lalo nakapanawag, hindi nila mabatian ang tingog. Bisan ano nila kapangita, hindi nila makita, hindi nila makaplagan tungod sa nila mga sala. So we have to seek God earnestly. We have to seek God with all your heart. Pagkitao na ito sa bukos na ito nga tagipusoon. Siling sa Ginoo, you will seek me and you will find me if you will seek me with all your heart. Makita ninyo ako, magaplagan ninyo ako, masapwan ninyo ako, kung ginapangita ninyo ako sa bukos nga tagipusoon. May paghigugma. So, pangitaan, masing kita earnestly, pangitaan sing maayo. So, pangitaon natin ang Diyos sing maayo sa aton nga mga kabuhi. And we have to seek God constantly. Kabay pang atong pag-alagdan sa Ginoo, wala ka ano ni, wala ka pag-o, wala ka baylo. Kabay pang atong pag-alagdan sa Ginoo, wala ka palya, no? Kundi ka padayon constantly. So, kisa sa atong makabuhi, ara sa aton ang kataka. No? Kakadulaan kita sa pasensya. That's why nag-aabot sa aton ang mga kaluyahon, kataka, sa pag-alaga sa Ginoo, nagabugnaw kita. Abi yung mga utod, kung pasuktan talang ina na balatsyagon, so maluya kita nga maluya. Kag hindi kita kapadayon sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. So constantly nagapadayon, wala nagabaylo. Kaya aton Ginoo wala man nagabaylo. He is the same yesterday, today, and forever. So hindi kita magkataka sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi kita magkatamad sa pag-alagad sa Diyos. No? Hindi kita magpadala sa katamaron. Hindi kita magpadala sa mga kaluyahon. Hindi kita magpadala sa mga kasandaran. Kundi padayon kita. Bisan ikaw na lang isa ang nabilin. Padayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Especially subong
Kapit na gid lang magabalik ang aton nga Ginoo. So we have to seek God constantly. And dapat we have to seek God hopefully. May dako nga paglaom. Ginatagan kita sa Diyos sa buhi nga paglaom. Ang ambagan ni Pedro, buhi nga paglaom. Hindi lang paglaom, kundi ang ni Pedro, buhi itya nga paglaom. So, hindi patay nga paglaom, kundi buhi itya nga paglaom. So, pagkitao natin ang Diyos nga may paglaom, isa ka mangita kita. Kasi, kung saan mo, maunta ka lang kita sa pagpangita, kasi kita nga, bayin na lang ito So, why na? Untat na sa pagpangita. Pero, dapat kung nagpangita kita, pangitaon na ito intelligently, earnestly, constantly, and hopefully. Dapat tugtog sa katapusan. Tugtog sa katapusan, pangitaan ang Ginoo. Nga may paglaom ka pa, nga makita mo gid siya. Hindi ka gid maguntat tugtog nga hindi mo makita, ka nagalaom ikaw nga makita mo pa ang isa ka butang, nagalaom ka nga makita mo pa ang Ginoo sa imong kabuhi, kaya makita mo gid siya sa katapusan, face to face in Jesus. Bigla may kanta kita, no? Face to face in Christ my Savior. Pinakanta ta na permi sa patio, sa namatyan. So makita kinato ng atong manluluwas face to face. Amo ina ang kabaylo sa atong pag-alagad sa Ginoo nga makita nato ng atong manluluwas face to face. Ikadua diri, how should we seek God? Ikadua, where should we seek Him? Diin natin siya makita. Of course, makita natin ng Ginoo sa atong makabuhi sa iya mga pulong. Makita natin ng Diyos sa mga eksperyensya natin sa atong makabuhi. Makita natin ang Ginoo sa atong pag-alagad sa iya, sa pagsimba sa iya. Kaya makita natin ang Diyos sa paghatag sa atong kaugalingon sa iya. Makilala natin ang Ginoo sa atong makabuhi kung itugyan natin, ihalat natin, i-commit natin ang atong mga kaugalingon sa iya. Di na natin siya makita. Di natin siya makaplagan. Di natin siya masapuan. Di natin siya ma-embrace ang iya presence paagi sa iyang mga pulong, sa mga eksperyensya, sa pagpangalagad natin sa iyang may dako ang katutong kagkasidla. Most of all, nga itugyan natin ang atong kabuhi sa Diyos. Ini ba lang pagtugyan sa kabuhi sa Ginoo, mga utod ko? It take rest. No? Hindi lang din basta-basta yan. Kaya isang soldado pala, no? So, bago ka na nasunod, bago ka nag-engage sa training, kay balo ka dito ang posible madanatan. No? Amen? So, sa Ginoo, ang pagtugyan sa kaugalingon sa Diyos, it take rest. Kay balo ka dito, kung anong imong madangatan nila. And, tugtog na iya sa walay katugtuban. Niyari ako dari pala nakita ko sa ano kaya moto sa mga soldado sa Malaysia. Namiyan ko sa nila namiyan ko sa moto sa Malaysian Army. Naglanta ko sa isa ka pelikula sa mga Malaysian. Ang moto sa Malaysian Army, nakakanamit ba lang? Ako sa Pilipinas, ang kay Joseph ang moto sa mga soldado dito sa Pilipinas. Muna obey first, no? For your complaint. Sa Malaysian Army na kasi din, service before self.
Amo na ya ang caption sa Malaysian Army. Service before self. Army, no? Servisyo anay bago imo nga kaugalingon. So, masunod kita, service before self. Ano yan na nagasulod sa inyo pangunahuna? Huh? Before yourself, para sa ako, ang nagasulod sa pangunahuna ko, ang ini nga motto, nga nagasulod, service before self, ang nagasulod sa ako nga mind, ang ginhamba ni Jesus, nga nagasulod, if you want to follow me, you must deny yourself. Ipanginwala mo yung imo kaugalingon. Inatin mo siya yung pagkatagal sa importansya ng imo kaugalingon. Hatagan mo sa importansya ng Ginoo sa imo kabuhi. Alagaron mo siya anay-anti sa imo kaugalingon. Di ba mo nangamba ni Jesus? Imo na nangamba sa Pablo in Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Huna-una ang imong iban nga mas labaw sa imo nga kaugalingon. Paminsan mo yang kayuhan sa iban, sa imo nga kaugalingon. Pero kay Jesus, sila sa Philippians chapter 2, wala siya nagtupong sa pagpamintaha sa Diyos, kundi nanaog siya sininga kalibutan, and He offered Himself for us, not for Himself. Isa pa ang Diyos nga amay, wala gipaiway niya bugtong anak, ginhatag niya para sa aton. So, ginuna lagit kita. So, pagpangalakad sa Diyos is denying ourself. Service before self. Seek God first before self. Unahon anay ang ginarian sa Diyos. Unahon anay ang Diyos bago ang imo nga kaugalingon. Ang ganun nga kasunod kita sa filosofiya sa kalibutan nga aton anay. Si Jesus din bilang pinaka-the best example, ang kaugalingon ni Jesus, wala siya na minsan na magpupon sa Diyos, kundi nanaot siya sa sining kalibutan. So when we say, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in other words, kaangay sa Malaysian Army, service before self. Alagad ka anay, bagong imo kaugalingon, because all these things will be added unto you. And the promise of God is to add those things, your needs. Permita na mabatian sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Kag ang Diyos sarang makatag sa inyo mga kinanglanon, sobra sa inyo nga mga kinanglanon, agot hindi ka mo pa kulangon. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, nagahatag siya sa aton sobra. Ang Bible na nagambal, sobra sa aton makinglanon, agot hindi kita makulangan. But first, you have to serve Him. You have to seek Him with all intelligence, with all wisdom, with all earnestness, constant and workful sa imong kabuhi. Kag ikatatlo, when should we seek Him? Saan una ito siya pangitahon? Kadamo tira in the book of Psalms sa ginambal. Especially, ang namian ko nga verse in Psalm chapter 5 verses 1 to 3. Ang namian ko nga verse. Psalm chapter 5 verses 1 to 3. Nagkasaling, give earth to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto you I pray. Ang namba ni King David. For unto you I pray. My voice shall do her in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee.
Psalms chapter 5 verses 1 to 3. No? So, ang maganda in verse 3, I do here in the morning, I look up my prayer. Sa kaagahon, nagatugyan ako sa akong prayer request sa imo. Nagatugyan, hatag ako sa akong mga prayer request, sa akong mga prayer concerns early in the morning. Kag pagkatapos ko nga maka-prayer request ko sa imo sa King David, nagahulat ako sa imo nga sabat. Sa ina, early in the morning. So, although, kung nagtawag takit ini, literally, manami man. No? Kung tawag takit ini, sing literal gidya, kanami. O kagina, nag-pray ako, kagahon. Kanami kina-pray kagahon, no? Kay Dinong, first ang una. So, kung nagtawag takit ini, early in the morning, kanami man. No? Namin mag-pray kung kagahon. But of course, kung tawag pa in theological, na kung sabihin, ina pa lang, before anything else, ginuna ko ang Ginoo. In your prayer, in your daily devotion, kung tawag ta in theological term, nga ina ba lang, bago ang tanan, bago ikaw maghimo sa iyong mga bunuhaton, bago ikaw ano man ang imo isyo sa imo nga kabuhi, unahon mo ang Ginoo anay. So in other words, before anything else, you have to seek God early in life. Ang isang Ginoo daw ano na lang nato, daw katapusan na lang wala nga. Kung daw wala na kita sa iba na ginahimo, ti ano nga or the rest of the day, ito may mga importante kita ng mga bagay, sa muna lang ang Diyos. And sometimes, isa pa sa ating makinanglanon, sometimes ang Ginoo, last recourse ka lang sa aton ng mga kabuhi. Ang ginambag diri, early in life, we should seek Him. Saan una ito sa pangitaon? Ang una na nagsilingagid ang Ginoo. Nagsilingagid sa propita Isaiah sa mga Hudiyo nga pangitaan yung ang Diyos samtang nakita pa siya. Tawag sa samtang makabati pa siya. Tiga payon-hayon lang sila. Daw gapawala lang sila. Walang naginatagan sa importansya. Then, nag-abot ang tiyon nga bisan nano nila kapangita, bisan nano nila katawag, hindi na nila makaplagan ang Ginoo. Hindi na nila masapuan ang Diyos. So early in life, before anything else, you have to seek God first in all you do. Unahan ang Diyos. Bago ang obra, bago ang tanan, bago ang atong mga daily needs. Kiti itugang man ang bala niya. Binbasa ta kagina, Matthew 6:33, sa version ko di. Ihatag lang niya, itugang niya makialanon. Pununahon natin siya sa atong mga kabuhi. In other words, before temporal things, we have to seek eternal things. Kaya ang mga temporal, siyempre temporal yun lang, sumula na siya. Kapag itaon na kung ang mga eternal, unahon na ito ng mga eternal, ang mga butang na wala sa katapusan, ang mga temporaryo lamang, hindi tayo pag-unahon, kasi temporaryo malang na, di ba lang? So, unahon taginiya ang wala sa katapusan ng mga butang. Ina ba na mga butang na lasting? Hindi ang mga butang na temporaryo lamang. Before anything else, early in life. So, sa kay David so literal, David before siya mag-imo sa mga buluhaton. So, madamong mga komentary nga, ayan, kagahon din siya, bastos kagahon, basta subong sila kasi nga, sa kagahon mo early in the morning, will I direct my prayer. Ano na ang baladira? No, bago ang tanan,
bago ang tanan ng mga iso sa kapoy ipagaymuon niya, amo ni unay ginahimo. No? Ito kalabahan sa atong isa, tungod na may mga hiling nga gawon kita, no? Di malipatan na naton ang Ginoo sa aton nga mga kabuhi. Kaya gauna kita sa mga butang nga para sa aton, kag temporaryo nga lang gani nga mga butang. And the last, number 4, we should seek, or why should we seek Him? So na, how should we seek God? Ikatwa, where should we seek Him? Ikatwa, when should we seek Him? Saan una ito sa pangitaon? So early in life. Ikapat, why should we seek Him? Nga pangitaon ginaton ang Diyos sa aton nga mga kabuhi. Nga pangitaon ginaton siya. Of course, ang aton nga Ginoo, He is the omnipresent God. Bisan diin, ara siya. Pero ang akin na lang, hindi siya pangitaon. Bisan din ka makapos, limiting devil, sa mga 39, masakot ko sa labas ng langit, at kaman, manawag ko sila sa buta at kaman. So, bisan din ang Diyos ara. Pero nga, why should we seek Him? Because He is the source of life. Siya amo ang kabuhi sa aton mga kalan. Hindi pala madumduman natin sa Bible, sa kin-create na niya ang tao. Human na niya ang tao yan. Wala, human na niya ang tao. Tapos lagi, taas siya ilong. No? Kanami siya niya mata. Gahuli-huloy mata yan. No? Kadami siya niya bakba. Di para sa ako na bibig na ito yaya. No? Kanami isang tao din dyan. Okay, ito wala nagambalang Diyos nga ang pagtugay sa tao. Pagtugay sa kasi niya, it was good. Pagtugay sa ni sa mga sapat niya, it was good. Pagtugay sa mga sapat sa duta, sa mala, sa mga sapat na nagulupad niya, it was good. But when God created man, gintapo siya. And in Psalm 139 verse 13, sinigay ka sila for I am fearfully and wonderfully made. Paano din-create ang santo sa tao? Hindi lang it was good, kundi wonderfully, magnificent, amazing. Ang mga pag-create sa Diyos sa aton. Kapag create sa Diyos sa tao, humana siya tanan, pero wala pa siya sa kabuhi. Wala pa siya nakagino. Ito na lang, sang ginuipan sa Diyos. Ang iba nga version sa Bible, lungs, baga. Ang iba nga version sa Bible, in His nostril, sa ilong. Kung sa iman na, basta pag-uyop sa Diyos sa Espiritu, dira, nakaangkon, sang kabuhi ang tao. So, why should we seek Him? Because He is the source of life. Siya amo ang kabuhi sa ato makalag o kung life of the souls. Ay diya kagiho ang tao kung wala nahuipan sang Espiritu sa Diyos. And the most special thing that we are created in God's image. Wala ang sapat ang kahoy at tanang ituga in His image. Pag kita nga tao, we created in God's image. Sa imahe sa Diyos. Sa characteristics sa aton nga Ginoo. Dila na kita gintuga. In His nature, that God is Spirit, and the nature of God can communicate us. It is because ginuipan kita sa Espiritu sa Diyos. Amo na makakommunicate kita sa Ginoo. That is why pangitaon ng Diyos. Because kita, mga spiritual, yung mga tao, mga spiritualon kita yan. That is why kapangita kita sa Diyos sa unang
tinuod naton, gasimba sila sa mga bato, sa mga kahoy, because they are spiritual. No? Gitudluan kita sa mga Espanyol na itawag natin sa ating Diyos, Bathala. No? So, ang meaning sa Bathala, supernatural being. Nga may ara, di ba na mas labaw sa tao. Na supernatural siya, hindi siya ayusang tao, supernatural. O Tagalog na siya ganyan, hindi na yung Panginoon niya ang Tagalog sa Diyos niya. Kung ang tawag tabi sa native, diya nga Filipino, nga language, hindi Panginoon. Yung Panginoon niya, Lord na yan, no? Kung may authority above sa aton, panawag natin sa Tagalog, Panginoon. Pero ang native diya, panawag sa Diyos is Bathala. Ang meaning, supernatural being. So nga agasimba to ato mga ninuno sa una, bisan pagani iban nga mga nitibo, iban nga mga tao sa iban nga kalibutan, gasimba sila bisan nila kilala ang Dios. Kaya spirituhan kita yan. So pag-create sa Diyos sa tao, wala pa ito yung kagiyo sa pag-uyog sa Espiritu. Amo na pag-iyo sa tao. Amo na nakaangkol sa kabuhi. Alis wala kinang-offer sa Ginoo sa aton, hindi na basta-basta kabuhi, kundi kabuhi nga wala si katapusan. Nga mo sa isang Diyos, bisan ang tao, gagiho siya, gapangabuhi saya, pero kung wala saya, sa Diyos saya kabuhi, patay ang pagkilala sa Diyos. Alis wala nag-offer ang Diyos sa aton sa kabuhi, gidya nga kabuhi nga wala si katapusan. Hindi subong sini nga kabuhi nga nagagiho kita nagapangabuhi pero patay gali kita sa tubangan sa Dios. So He is the soul's life. Siya ang kabuhi sa atong kanag. So that is why why should we seek Him? Because He is the soul's life. So mangita kita spiritual kita being. Yan yung atong mga ninuno sa una. Bisan wala sa kay balo, sa kuha sila kakilala sa Diyos, nagasimba sa mga bato, sa mga kahoy, buto-buto sila, o sa kabalo kung ano na da, basta gasimba sila. Di ba? So wala pa sila masibilas, wala pa sa gintudluan na masimba, pero nga, kapan sila magsimba? Wala pa sa mula gintudluan masimba. Yung mga spirituhan yun. Galing ang mula na wala kabalo. No? That's why siling ni Moses sa mga tigisuko sa Diyos si Moses sa Diyos nga luwason ang mga salinghong. Diyos ni Moses natin Ginoo, paano ta kayo pakilala sa ila? Pagmapati sila sa ako, naging sugo mo ako nga iluwason sila gikan sa mga ituano. Ano siling sa ni? Ano siling sa Ginoo sa kay Moses? Kaya bala sila, I am who I am. Pero in the early church, masami makita, especially in Greece, ang nila makita sa mga inscription to the unknown God. O, ayos na kabalog sila ila Diyos. No, pero nagasimba sila. So, labo sa tanan, kita, nga Diyos, nga mga katawan, sa ato na Ginoo, na kinalaman na itong mga gangan. Na kinalaman na itong napagitawan siya, simbahon siya, alagaron siya, na kinalaman kita magasimbagin, maghiwa sa atong personal devotion, because He is the soul's life. Patay kaya kung wala ka sa Kristo sa imong kabuhi. Magkaako na sa kabuhi mo kalag kung may Ginoo ka. And the very nature sa aton ng Diyos, that God is Spirit. That is why we should worship Him in spirit and in truth. Amo na nga ang hindi kita kasahog, hindi kita
Hindi kita kasimba. Because, ano kita? Spiritual. Spirituhanon kita yan. Amo na nagapangita din kita sa Ginoo sa atong kabuhi. Amo na sa tion sa atong mga kalisod, gapangita din kita. Ginapangita din natin ang Diyos. Kaya nga, tungod, siling San Pablo, sa imo kami nagagiho, sa imo kami nagakabuhi. Wala kasi may mahimo kung wala ang Diyos. Hindi ka kagiho kung wala ang Diyos. Hindi ka makapangabuhi kung wala ang Ginoo sa aton ng mga kabuhi. Wala siya. That is why, ginaman na po kong Psalms, siling sang salmista, as the deer panted for the waters, so my soul long after thee. Kami sa isa ka usa, no, nga sa tubig, kasaka sa tubig, nga mong niya ginahandong. So, kay bangod, ara ang pagkaspituhanon sa aton. That is why we long for God. Ginahandong na ito ng Ginoo sa aton ng kabuhi. Kangay sa usa. Nga gahandong sa mabugnaw nga tubig. Amuman kita sila nga mga tumulo sa Dios. We long for God. Our soul thirsts. Kung wala sa Diyos sa aton mga kabuhi, kung wala Ginoo sa aton mga kabuhi, ginauhaw kita sa iya nga presensya. Ano hindi kita kasawo? Mga muyo. Hindi kita kasawo, hindi kita kabasa sa iya mga pulong. Hindi kita kasawo kung hindi natin siya mauna. So kung hindi pa maladungan kagapon sa ating makabayinan, growing deeper. Magpadalong-dalong kita, hindi nga tulimuon. Ang mga disciples ni Jesus, nagpamunit sila, bilong agapi, wala sila kakuha. Si Jesus, padalong-dalong ka mo. No, abi ka, mo permis sa labaw. Padalong-dalong, magudlag ko, matong nga isda, ang inyong nga kuha, kagbadamo, nga isda, ang inyong nga kuha. So, resolving to seek God sa ating makabuhi. So, to seek Him with all the intelligence or wisdom, with all earnestly, constantly, and hopefully. That's how we should seek God. And where should we seek Him? Of course, in His Word, in our experiences, in our serving, or in our service. And when should we seek Him? Early in life. And why should we seek Him? Because He is the soul's life. Kabay pa sa ating mga kabuhi, tandaan natin, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bago po ako mag-pangamuyo,